So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up na naman nga pala to? At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan finally atin ang matutunghayan ang the biggest driver sa balat ng social media. Ang taong mahuhuli at mahuhuli din ng LTO at iasik Lakanilaw. Nawala na nga ng asawa, anak, nawalan pa ng pamilya, mga kahombre ko. The biggest tirador ng mga babae. Ang taong walang respeto sa mga babae para usan lang, kumbaga mga kahombre ko. The biggest addict turned to macho dancer, mga kahombre ko. Ang layo nun. Pero syempre, sila Astama yan eh. Palakpakan sa utak ang putang inang yan eh. Hinahanap mo ba ako sa Facebook? Dito na lang tayo sa main ko kasi wala eh. Lagi naman ako nare-report. Eto mga kahombre ko, i-follow nyo din ako. Let's go! Sa mga hindi nakasubaybay, meron ho tayong 11 na content ukol kay Lakastama, mga kahombre ko. At pwede na ba nating sabihin na ayon sa mga kupal na intelektual sa internet, ito daw ay gatas na 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 gatas, mga kahombre ko. Pero did we make millions? We made millions! Pando! Salamat, Lakastama. Solid ka talaga. Sa last video ay tinalakay natin ang ikalawang beses na pagka-aresto nito muli. Dahil sa hindi nito pagdalo sa hearing, mga kahombre ko, naalala natin yan, ano? At ito hong mga nakaraang panahon, ang aking kaibigan na si Temple, kaibigan ko rin si Jasmine, mga kahombre ko ha, ay nag-message sa akin at mukhang nagkagalit ho sila ng ating bidang-bida na sila Astama, mga kahombre ko. Makikita naman natin yan sa mga posting nila at mukha ho na naghiwalay na talaga sila. In fact, umabot ho sa gantong klase ng siraan ang kanilang relasyon tulad ng madalas mangyari kung saan sila Astama ay kung ano-ano ang patama kay Temple at si Temple naman, mga kahombre ko, ay sumasagot din, ngunit ito ho ang tumanim sa akin. Imagine niyo, mga kahombre ko, naglabas ng ganitong klaseng picture si Temple. Grabe to, mga kahombre ko. Napakatindi ho talaga ni Temple, mga kahombre ko, no? Galit na galit kay Lakastama. Malamang, paano ka ba naman di magagalit dito? Pinalamon mo ito, mga kahombre ko, di ba? Ayan ho, mga kaganapan sa buhay ni Lakastama at mukhang, unfortunately, hindi bumenta ang pagbebenta niya ng lechon. I'm sorry, man. I'm sorry for your loss. Kaya wala ho siyang choice ngayon. Noong January 31, nagkaroon ng unang post si Lakastama kung saan pinopromote nito ang isang male entertainment KTV bar, mga kahombre ko. Welcome to my club! By Monday, kita-kits po tayo. Let's talk and drink together and have fun with us. If you mad at me because of my attitude, well, let me introduce myself to you. Stop judging through FB videos. Just come and know more about me without hesitation. Hindi ho siya ang nag-post ito, mga kahombre ko. Yoshiyuki Kobayashi, or better known as loser, kung ano-anong masasama, no, mga kahombre ko. But 100% real. Well, kung ikaw lahat tong sinasabi mo, then obviously hindi ka real. Sabi mo, liar. Tapos sasabi mo, 100% real ka? Walang iya ka, Lakastama ka talaga. Ano ba klaseng utak mo? Walang iya ka? Pucha, mukhang natuloy yung shabu live mo. Mag-shabu live ka na, ba't di ikaw gumawa niyan? Ikaw ang mag-shabu, pukin ang ina mo, para may kasikatan ka naman kahit paano. Ako pukin ang ina mo, pag ako nag-shabu, talagang maraming manonood. Sa'yo. Makalipas ang ilang oras, nag-post ito muli ng ibang kagamitan at naghahanda ng sumabak at gumanap sa Lunes, mga kahombre ko. Game!
Sa Lunes, oy, wow, dami niyang gamit. Noong February 3, nagkaroon na ng official post ang manager ng isang KTV bar ukol kay Lakas Tama. Uy, grabe mga kahombre ko. Mukhang, uy, oh. Pucha, may pasakal pa si Yoshi dito. Solid, Yoshi! Yan ang gusto namin sa'yo. Sa video na ito, makikita rin si Lakas Tama sa isa sa mga nakahanay sa lalaki. Okay? Ngunit, nung February 3, mga kahombre ko, si Lakas Tama ho ay kakalabas-labas lamang sa kanyang hearing sa Parañaque. Ayan ho, talagang napitikan ho siya dito, mga kahombre ko, kasi nandun din kami, hinihintay namin si Norman Mangusin, mga kahombre ko, di ba? Dahil meron kaming last PI sa kanya. Well, yung family ko, di ba? Pero hindi dumating si Norman Mangusin, mga kahombre ko. So, saktong-sakto, nakita si Lakas Tama at ito ho ang picture niya. Alam nyo naman na si Lakas Tama ay nahaharap, no? Patong-patong na reklamong ibinigay sa kanya ni Jasmine. Lalo na yung mga naging pambubugbog niya and all, di ba? Ang kaso ho na kinakaharap niya ay vowsy, mga kahombre ko, ha? So, mga kahombre ko, naranasan ko maging OFW at naging sobrang hirap ng sitwasyon ko. Trabaho, walang katapusan trabaho, at syempre, sakripisyo. Alam niyo yun, yung hard-earned money nyo, wag nyo nang ibibigay pa sa mga pinagpapadalahan nyo ng pera. Kasi sa panahon ngayon, yung mga pinagpapadalahan yung ibang mga application or physical, no, ng pera, napakalalaki ng transaction fees. Oh, no! Kaya dito ka na lang sa TapTap Send. Mga kahombre ko, sobrang nakakatuwa tong app na to. Dahil bukod sa napakatinding exchange rates nito, zero fees pa pagdating sa pagpapadala mo sa bangko at mobile wallets tulad ng GCash at Maya. 95% ng mga transaction ay dumadating agad just within 5 minutes. Napakasulit talaga nito, mga kahombre ko. Now, kung gusto mo mapadali ang buhay mo tulad ng mga sinabi ko, i-download mo na ang TapTap Send. After mong i-download ito, mag-sign up ka na. Pero syempre, mga kahombre ko, huwag mong kakalimutan ang promo code ko na makagago nang magkaroon ka ng extra $20. Totoo yun, $20 sa ipapadala mo sa una mong deposit. Ano pa ang inihintay mo, kahombre ko? I-tap-tap send mo na yan. Ayan ho siya, palabas ng Hall of Justice ng Parañaque at napakalakas ho ng kaso ni Jasmine, mga kahombre ko. So, good luck sa'yo, Lakas Tama. Sana naman maging literal na successful ka sa gagawin mo upang ma-redeem mo ang iyong buhay. O, ayan, mga kahombre ko. Kita ho natin siya dito na parang galit, mga kahombre ko. At huwag niyong kakalimutan, after niya na lumabas sa Hall of Justice ng Parañaque, tingnan nyo ha, same tong pants, doon sa unang rampa niya. So, makikita ho natin, mga kahombre ko, na ayan yung sitwasyon niya, di ba? Makikita natin na pagkatapos sa hearing, dumiretso siya sa rampa. Well, it's a good thing, mga kahombre ko, at the end of the day. Pero, pag-usapan natin yan later on. At ito ho, mga kahombre ko, ay pinagpo-post ng mga ex niya. Tulad nung sikat na sikat noong panahon na yon na pinagbubugbog din niya na si Kelly. At syempre, pinost din ho ito ng ex niya na si Temple. Kumbaga parang pinagtatawanan siya. Like, oy, grabe, sa ganyan ka na lang bumagsak and all. Well, ganun talaga, di ba? Kapag pikon sa'yo yung tao, kahit nagsisimula ka sa marangal na paraan, talagang wawasahin ka kasi masama ka kasing tao. Yun yung problema doon. Ba't kailangan nyo husgan ng ganyan mga tao yun? So, siguro magtataka kayo, bakit kaya pinagtitripan ang pagrampa ni Lakas Tama? Grabe naman kayo, di ba? Nagsisimula lang naman siya.
He's trying to regain his life again kaysa maging addict ulit tulad dati, di ba? So, Puki ng ina mong adik kayo. Kayo yung mga tunay na adik, mga puki ng ina nyo. at least, di ba, he's trying his best, pero mamaya, sagutin natin yan in a bit. Ulol, gago, wala na. Meron bang masama sa pagrarampa nila Kastama? Para sa akin, mga kahombre ko, ito ho ay isang marangal na trabaho. Kaya, hindi dapat to nakakatawa, no? Para sa akin. This is actually not funny. Kumbaga, sinama lang natin ito sa content. Pero, makikita naman natin dito na meron siyang urge, no, na baguhin ang kanyang buhay. Unfortunately, hindi siya pwede sa ibang social media world. Unfortunately, sa medyo laswaan na lang siya talaga matatanggap. Alam nyo naman ang history nila Kastama, mga kahombre ko. Ito pagkatako eh. Lakastama, puro ka bulastugan, katarantaduan, kabastusan. So, unfortunately for him, ayan talaga yung kinabagsakan niya. Pero as long as ito ay legal at marangal na trabaho, di ba? Kasi, di ba? Ganun talaga. At syempre, kikita ka at makakabangon ka sa buhay. Maybe ito na, Yoshi, ang chance mo upang makapag-ipon ka at makabalik ka na once and for all sa Japan para mapanood na ulit namin ang daily vlog mong hinayupak ka, di ba? Mami, kung nandiyan ka man, gusto ko na umuwi ng Japan, tulungan niyo po ako. Okay na yan. Kesa naman nananarantado ka at naghahasi ka ng lagim kung saan-saan. Putang ina nyo, ano ba yung postpartum na yan? Ba't nabuo yung salitang yan? Putang ina nyo, di kami rin, meron. Anyway, mga kahombre ko, para sa akin, Yoshi, you did right. Marami na akong pinagulong, ha? Kasi ano nga naman gagawin niya, mga kahombre ko? Anong gagawin? Di ba? Nandito na siya sa sitwasyon na ito. Aba, might as well do as much as you can about your life. So, tama yan, Yoshi. Sana maging ayos ang buhay mo. Alam mo yon, mahaba pa ang buhay natin. Hindi ka pa naman sobrang tanda. Mga ulul! I hope you find your own peace, ha? Kasi puro kakabulastugan, lalo na sa mga babae. Ngayon, kung makukulong ka dahil sa ikinaso sa'yo ni Jasmine, you deserve it. Kasi naging hayop ka talaga doon, no? Sana, pag nakalabas ka na ng kulungan after ng vowsy case mo, awa naman ng Diyos, makabawi ka sa buhay mo. Okay? Ganun talaga. Bawat mistake, kailangan pagbayaran. Yun lang, mga kahombre ko. One love, good fucking vibes. Papakantot ka rin sa akin, gago.